Good evening po and happy Vesper. Mag-pray muna po tayo bago umawit. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat nandito muli kami para sumamba sa inyo. Gabayan niyo po kami sa aming mga pag-awit. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ating pong aawitin, Jesus is all the world to me. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day, without Him I would fall. When I am sad, to Him I go, no other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He's my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trial sore. I go to Him for blessings and He gives them more and more. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest golden grain. Sunshine and rain, harvest of grain. He's my friend. Jesus is all the world to me, and true to Him I'll be. Oh, how could I this friend deny, when He's so true to me? Following Him, I know I'm right. He watches o'er me day and night. Following Him by day and night, He's my friend. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust Him now, I'll trust Him when life's fleeting day shall end. Beautiful life with such a friend, beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy, He's my friend. Ating pong awitin sa ating opening song, Thine is the Glory. Thine is the glory, risen conquering Son. Endless is the victory, Thou our death has won. Angels in bright raiment roll the stone away, kept the folded grave closed where Thy body lay. Thine is the glory, risen conquering Son. Endless is the victory, Thou our death has won. Lord Jesus meets us, risen from the tomb. Lovingly He greets us, scatters fear and gloom.
victory, thou our death has won. No more without thee, glorious Prince of life. Life is not without thee, aid us in our strife. Make us more than conquerors through thy deathless love. Bring us safe through Jordan to thy home above. Thine is the glory, risen conquering Son. Endless is the victory, thou our death has won. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal namin naman niya sa mga langit. Papasalamat po kami at muli kami po pinagkaluban ng pagkakataon na makapagpuri at makapagpasalamat sa inyong banal na pangalan. Sa pamagitan po ng ang pagpupulong sa gabi nito, kami po'y nalulugod na inyo po kami pinagkaluban ng oras na makasama po kayo. Nadalangin po namin sa inyo, Ama, ang mga bahagi sa gabi nito. Naway samahan niyo po sila at ipagkaloob ang kaalaman na nanggagaling po sa inyo. Lalo't lalo na po ang aming speaker sa gabi nito. Na naway ang kanyang mga sasabihin ay makapagbibigay kalakasan sa aming panampalataya sa inyo. At nilalapit rin po namin sa inyo, Ama, ang aming mga kapatiran na hindi po makapagkakaroon ng pagkakataon na makasama po namin sa worship na ito. Naway kung nasa man po sila ay inyo po silang pagalingin sa kanilang mga karamdaman at lalo na po sa kanilang spiritual na kalagayan. Maraming salamat po sa inyong kabutihansiyong pag-ibig. Umiling po kami ang manang kapatawaran sa lahat ng inyong pagkasala sa pagkulang. Naway inyong banal na espiritu ang sumamagitan sa amin. Itong lahat ay hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus ang tagapagligtas. Amen. Nakamute po kayo. Nakamute po kayo, Brother John. Pa-unmute po. Wala pong audio. Brother John, hindi ka naririnig. Pakinakas. Yan. Hello? Yan, okay. Mapit lang ako. At salamat po. At pasalamatan muli natin ang Panginoon na meron siyang sinugo sa atin na para ihayag ang kanyang pagkakas. Salamat po kay Brother Eric na siya ay una sa ating opening prayer. At ganyan din po sa ating mga technical na patuloy nilang binibigyan ng katuparan ang ating meeting sa internet.
salamat po sa bawat isa. Bago po natin ipagkaloob ang panahon sa ating iba pang mga participants, ay makakarinig tayo ng special number buhat sa ating mga kapatid, si Keith at si Aldrin. At pagkatapos po ng special number, ang pakikilala po sa atin ni Brother Orbit ang ating muna sa ating service. Salamat po. Good evening. Happy Sabbath. All things look for our good, though sometimes we don't know how to. Struggles that break our hearts in two. Sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His sins are not our own. And when the path renders deep, then you trust and see Him. Remember, He never I won't. God is too wise to be mistaken. God is too good at being kind. So we don't understand. We don't see His plan. When I can trace His hand, trust His heart. He's the master plan, and He holds the future in His hand. So don't leave us those standing here. We see the place and but He's the first and the last. Unlike a tapestry, He's making you and me to something just like He is.
good evening po and happy Sabbath mga kapatid. Bago po magsalita ang ating speaker, nais ko lamang pong ipakilala ang ating speaker. Una ko pong nakilala o narinig ang ating speaker sa isang episode sa kapitulo, versikulo, at nagkataon na siya yung kanilang tanging bisita nung gabi na yon at nagbibigay siya ng testimony. Medyo noong time na yon ang kanilang internet ay mabagal, kaya paputol-putol. Pero dahil nga sa napakaganda ng pag-relate ng kanyang testimony ay inantay namin na kahit na paputol-putol ang kanyang testimony ay sinikap naming tapusin hanggang dulo. Natagalan nga mahaba, kaya ngayong gabi nais ko pong marinig din ng ating church ang aking nasaksihang testimony na kanyang ibabahagi ngayong gabi. Ating pong speaker ay founder po ng Antinig Ministry. Ito po ay sa aking pagpapanood ng kanyang ministry. Siya po ay nagsasalita sa palengke, sa street, kung meron nga pong bus preaching, sa kanya po ay meron silang street preaching, ang aking term, Kaya purihin po ang Panginoon sapagkat tulad ng ating speaker ngayong gabi, siya po ay ginagamit ng ating Panginoon para ipangalat ang mga salita ng ating Panginoon sa mga lugar kung saan ay madalang na nakakatanggap ng mga ganitong klaseng salita ang mga tao sa kanilang lugar. Siya po ay nasa Masbate ngayon. At si Brother Jonald Rizobal ay siya na po ang magpapakilala sa kanyang sarili. Mas hindi ko po masyado siyang kilala. Pero alam ko po na meron po siyang mensahe ngayong gabi para sa atin. At purihin po ang Panginoon na maging maayos po ang ating internet connection ngayong gabi. So, binibigay ko na po ang panahon sa ating pong speaker, si Brother Jonald. Brother Jonald. Pa-unmute po. Okay. Sa muli po, isang mapagpalang gabi sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Bagamat Palapit na lang po nung mic sa bagamat tayo po ay medyo magkalayo ng ating mga lugar. Subalit tayo po ngayon ay nagkakaisa sa atin pong pagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon po mga kapatid at mga kaibigan, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang gabi at happy Sabbath po sa inyong lahat. At pasensya na po sa aking bunso sapagkat ay talagang gusto niya talaga makita yung kanyang mga kapatid. Ako nga pala si Brother Jonald, isa po akong dating Bible Baptist Church, kabilang po ako doon. At bago po akong naging Bible Baptist, ay isa po akong miyembro sa ating kung tawagin ay Budul-Budul Gang. Kung kayo po ay familiar ho sa grupo ng Budul-Budul Gang, ito po yung grupo na hindi ko na po iisa-isahin sapagkat medyo ang aking pong background noon ay talagang hindi po maganda. Higit sa lahat sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. At sa biyaya po ng Panginoon mga kapatid, dahil nga po sa ang buhay ko noon ay nag-resist na po dahil dito po sa aming lugar, maliban pa po sa lugar namin at sa iba't ibang mga lugar na aking pinupuntahan, halos po lahat ng mga tao ay nagkakakilala sa akin. Pagka ako po ay pumupunta sa kanilang lugar at alam na nila kung ano ang mangyayari. Kaya sa madaling sabi po ay nagkaroon po ako ng warning, yung tinatawag na detreat. Isa po ako sa pampito na titirahin sana ng mga yung tinatawag na mga pulang araw yung sa bukid. Kaya ang ginawa ko po mga kapatid sa aming bahay, ako po ay nagtago. At dahil nga po sa hindi lang po ganyan na yung aking mga trabaho noon,
At ako rin po ay isang drug pusher ng pinagbabawal na gamot hanggang sa pasintabi na po sa mga bata na hindi na ho, sa mga bata ho na nakikinig sapagkat ito po ay talagang napakaselan ng aking pong testimony. Ang ginagawa mo noon ng asawa ko pagka gabi, yung mga aming mga kutsilyo, yung mga bagay na mga delikado ay kanyang ipinagtatago sapagkat yung mga kapatid, dahil nga po sa hindi lang po ako nagpo-push, ay nagkaroon din ako ng tinatawag na paranoia sa droga. At halos ang mga tao na sa paligid ko noon ay natatakot na ako sapagkat yung mga nababalitaan ko na sabi ng aking mga kaibigan, mga kasamahan ko na nakakilala sa akin, na nabalitaan nila na wag daw ako pumunta doon banda sa bukid, yung pinaggagawan ko ng kalukuhan sapagkat mayroon titirahin nga daw ako. Kaya yun palaging pasok sa aking kaisipan. Kaya minsan paggabi, yung asawa ko pinagtatago yung mga kutsilyo kung ano-ano pa man sapagkat natatakot po. Yun po ang buhay namin noon. Wala po kaming yung peace, yung aming family, yung aking asawa ay talagang na problema po talaga sa akin. Hindi lang po yung aking asawa, kahit na yung aking family. Sapagkat ang dahilan po kung bakit ako tumakas sa aming lugar at nakilala ko ang ating Panginoong Hesukristo, ito po ay dahil sa yung aking pong mga magulang ay ninakaw ko po yung kanilang motorbike at saka sinangla ko po sa aking kaibigan. At doon po mga kapatid, sa takot ko po na ako'y mabugbog sapagkat yung aking pong mga magulang, yung aking mga nakakatandang kapatid ay talagang matatapang po sila at alam ko talaga na pag ako'y umuwi ay sigurado mabubugbog ako. Kaya doon po ako nakapunta o tumakas po ako kasama yung aking asawa, yung isa naming anak. Pumunta po kami sa lugar po ng kung tawagin ay Hagna. Doon po ako nagtago sa aking pong mga bad record. At doon po mga kapatid ay doon ko po naalaman kung gaano kabuti ng Panginoon. Wala siyang pinipiling tao. Sa gabi na iyon, habang kami po ay natutulog sapagkat yung tahanan po ng aking tatay at nanay ng aking asawa, yung kanyang mga magulang, doon po kami nag-ipon at saka yung aming pong tinutulugan ay talagang napakasikip lang. At napakasiksika namin doon sapagkat mahirap din po yung aking biyanan, tawag ma? Biyanan ano? Yung aking biyanan. And then, sa mag-alas 9, mag-alas 10 ng gabi, ako po lumabas ng bahay. Hindi nagmuni-muni po ako. At doon po ako mga kapatid nakatawag or nakapanalangin sa aking isipan, nakipagsalitaan sa Diyos. Pero walang word na bumabanggit or lumalabas sa aking bibig, sa aking labi, na sinabi ko sa aking isipan kung kako Panginoon, na kung na isang taong makasalanan, kung ako'y inyong iniibig at tulungan na mabago ang aking buhay. Pakitaan mo ako ngayon ng ulan kung ako'y inyong iniibig. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko po masasabi kung ito po ba ay nagkataon lang or answered prayer sapagkat mismo po sa panahon na iyon, hindi pa po nag 5 seconds ay umulan po ng malakas. Ang aking pong naramdaman noon ay talagang sobrang tuwa na hindi ko po mapigilan na hindi po mapaiyak dahil po sa napakabuti ng Diyos na akong makasalanang tao, kanya palang napapakinggan. At alam niyo po ba mga kapatid, sa panahon na iyon, yung aking pong first time po ako nakaramdam na hindi ko ma-explain na yung aking puso ay parang tinutusok-tusok, parang yung mga lahat na naririto sa aking puso sa gabi na iyon ay talagang na gumaan mga kapatid sapagkat pagka na aking pong na iisip yung aking mga masamang gawa noon, hindi ko talaga mapigilan na umiyak. Yung mga imposibleng bagay na napatunayan ko sa panahon na iyon, yung nakita ko mismo. Kung ano kalakas yung ulan, kung ano kalakas yung aking paigiyak, yung ulan ay lumalakas din. Pagka tumitigil din ako sa pag-iyak ko, ay yung ulan din ay humihina. Parang sumasabay lang. And then, hindi ako nakatulog hanggang mag-umaga, mag-aalas 5 na. Kaya yung asawa ko gulat na gulat sapagkat yung aking mata ay talagang pulang-pula, maga-maga. At halos isang oras hindi ako makapagsalita. Sabi ng asawa ko, Papa, anong nangyari sa'yo? Ang gusto kong sabihin sa asawa ko, Mama, pinakitaan ako ng Diyos na imposibleng bagay. At mahal tayo ng Diyos. Pero hindi ko mabigkas sa aking labi. Sapagkat kung bibig kasing ko pa lang yung salitang na iyon, ay hindi ko naman mapigilan na hindi umiyak. Kaya ang nangyari naman po mga kapatid,
At mismo yun sa umagang na yun, marami kasi akong mga, kung sa mga nagsusugal, yung mga, kung tawagin po sa amin, itong mga ginagamit ko po, yung kagamitan ko sa Caracross at saka yung mga tawagin nating anting-anting. Yung mga noon mga kapatid, hindi ko talaga yun maitapon sapagkat ng isang beses nga yung asawa ko nang sabi niya, itatapon ko na ito sapagkat ito ang dahilan baka mapahamak ka. Tinapon niya dun sa lababo, yung sa baba namin na talagang napakabaho. Kinabgab ko pa, kinutkot ko pa para kunin lang. Pero mismo sa umaga na iyon, nang ako po ay iniyakan ko lahat sa Panginoon ng aking mga kasalanan. Talagang ang puso ko noon ay talagang napaka-ganda po ng aking naramdaman first time. At kung anong mayroon ako na noon na ginagamit ko sa kasamaan, ay itinapon ko mga kapatid. Kung baga, empty ako sa panahon na iyon. Pero ang Panginoon ay gumawa mismo sa araw na iyon. At mismo sa nagdumating po ang hapon, mayroong isang bakla doon, kakilala ko dati sapagkat kami po nag-aaral. Matagal na panahon hindi ko nakita. Pero na siya po'y napadpad doon sa aming lugar. Siya po'y nangangaral na nagsishare ng ebanghelyo. Nagulat ako sapagkat hindi ako makapaniwala na siya yun na pumunta sa aming bahay sapagkat yun nga ang pagkaalam ko sa kanya, kamukha lang niya sapagkat yung kakilala ko dati na baklang-bakla ay kaparehas ng kanyang mukha. Kaya nang tinanong ko siya, ko, brother, ikaw ba si Jefferson Salcido? Sapagkat yung pangalan niya ay si Jefferson Salcido. Sabi niya, oo daw. At isinare din niya sa akin yung buhay niya noon at kung paano siya binago ng Diyos. Kaya doon mga kapatid, doon po nag-umpisa ang aking buhay hanggang sa napakinggan ko ang patungkol sa Panginoong Hesukristo. And then pagdating po ng Sunday, ako po'y na-invite noong doon sa relihiyon ng tinatawag na Bible Baptist. Kasama ko po yung aking family. At doon naman po ako mga kapatid, first time ko makapakinig patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya habang nangangaral po ang pastor doon, ay ang lahat ng tao ay nagsitingin na doon sa akin sapagkat ako'y talagang tamang-tama sa mensahe. Ang message po ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang nangyari po doon sa iglesia nila ay talagang grabe talagang iyak ko doon sapagkat hindi ko talaga mapigilan na hindi mauyak. Ang aking pong kaisipan noon ayaw kong umiyak sapagkat yung mga tao doon, mga profesional, mga kakilala ko yung iba mga pulis. Pero dahil nga po yung aking talagang puso ay basag talaga sa mensahe na alam ko talaga pumapatungkol talaga sa akin na iniibig pala ako ng Diyos kahit na yung aking pinagagawa hindi mabuti. Kaya grabe yung iyak ko doon. Halos lahat ng miyembro doon ay nagsitinginan. Kaya doon po yung first time ko na tumanggap ako doon sa invitation ng pastor at nagpabautismo ako sa Bible Baptist. Hanggang sa tumagal po mga kapatid, alam ko po na ang Panginoon talaga ay gumagawa sa mga taong tapat sa Kanya. Yun po na ang akala ko noon sa aming reliyon, yung Bible Baptist, yun po ang tunay na samahan sapagkat yung mga tinuturo ng aming pastor, palabay yung sinasabi na ito daw ang tunay na reliyon at yung mga kanyang mga tinuturo ay nandun naman sa Biblia. Kagaya nga sa ating lesson ngayon ay yung title ng ating lesson ay yung kautusan siya yung ating schoolmaster, di ba? At noon, pagkaakala ko noon sapagkat yung aming pastor, pagka siya po'y nangangaral, halimbawa na iwanan nyo ang inyong mga trabaho sapagkat ngayon ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Kaya noon, pagka nangangaral yung pastor namin, pagka napasok sa aking kaisipan na pagka Sunday na, ito na yung Sabat. Pero nang tumagal po mga kapatid ay gumawa po ang Panginoon sa buhay ng inyong kapatid. Ako po'y nakapagtrabaho dito sa school ng Dimasalang National High School bilang isang janitor. Ito rin po ay answered prayer sa akin ng Panginoon sapagkat sa akin po ay wala naman pong tatanggap sapagkat yung aking pong record, marami po akong record dito sa lugar namin, sa Dimasalang, sa pangdurukot, kung ano-ano pa. Marami po, yung wanted po ako dito. Kaya ako po'y nanalangin sa Diyos, talagang iniyakan ko talaga sa Panginoon, ay doon ko mga kapatid nakita yung kapangyarihan ng Diyos. Bagamat hindi ko po nakita ang Diyos personally, subalit ang patutuo po ng Diyos sa buhay ko, sa buhay namin, ay talagang nakita namin kung gaano kabuti ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, yung asawa ko noon, buntis na, wala akong may papakain, ayaw kong bumalik sa dati kong hanapbuhay. Maraming mga pagsubok na dumating sa aking buhay, yung pagpilay ng manok, yung sa mga pagsabong. Ang bayad po niya sa akin mga kapatid, alam niyo po ba, 1.5 yung isang pipilayan mong manok.
yung mga big time na mga nagsasabong, pumupunta sa akin. Pero sa panahon na yun, nang binago ako ng Diyos, kahit na wala kaming pagkain ay hindi ko ginawa ng kasalanan ang Diyos. Ayaw kong saktan ang Panginoon. Kaya alam niyo po ba mga kapatid, noon naghihirap po kami. Yung unang pagtanggap ko sa Diyos na binagong buhay ko, talagang grabe yung mga pagsubok na dumating sa amin. Ako minsan nakikikain sa aming yung asawa ko. Pumupunta kami sa ate niya para magkakain lang kami, kahit lang saging lang. Pero tinius kong lahat yon para sabi ko, Panginoon, ayaw kong magkasala sa iyo. Kaya mismo sa gabi na iyon, kami po nanalangin ng asawa ko. Talagang inaiyakan namin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng trabaho sapagkat wala akong maipapakain sa aking pamilya at ayaw kong gumawa ng kasalanan sa iyo at labag sa iyong kalooban. Hindi pa po mga kapatid ng 1 week ay inanswer ng Diyos ang aking prayer. Ako po ay nakapagtrabaho sa school ng Dimasalang. Una bilang isang construction worker, tagahalo ng simento. Ako ay naghahalo ng simento. Pero sa panahon na iyon mga kapatid, hindi ko ako nakakaramdam ng pagod. Palaging lang akong umaawit sa Panginoon. Parang ganun. Tapos may isang tao doon na tumitingin sa akin. Isa siyang reliyosong taon din. Sabi niya, para sa akin mga kapatid, yung ginagawa ko lang, parang ordinaryo lang. Pero sa mga nakikinig, ang nakakakita sa akin, yung ginagawa ko, yung aking pagtatrabaho ay para sa kanila hindi daw ordinaryo sapagkat hindi daw ako napapagod. Kahit na grab anong utos ay nakakaya daw. Kaya yun mga kapatid, ang hindi pa isang linggo, yung kasama ko na mason nakulong. Kaya mangyayari po mga kapatid, ako po ay matatanggal sa trabaho ko sapagkat ako labor lang ako. Pero gumawa ang Panginoon. Sabi ko, ako'y dumalangin sa Panginoon. Panginoon, yung asawa ko manganganak, wala akong bang bayad sa ospital, wala kaming ipakakain, pagtustos. Pero ang Panginoon mga kapatid, gumawa. Yung tao na iyon ay ginamit upang mahabag sa akin at siya nakiusap sa office ng Dimasalang National High School na kukunin natin ang batang ito sapagkat maano daw, masipag daw. Pero alam niyo po ba mga kapatid, maraming nagtutol sa akin. Sabi, ay hindi pwede natin tanggapin yan sapagkat alam kong background yan. Sapagkat dito nga sa amin maraming nakakilala. Pero para sa akin noon ay alam ko na sa sarili ko na ako'y makasalanan. Pero sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po ako na makita nila yung kabutihan mo, ay yung pagkamatuwid mo sa aking buhay. Kaya sila po ay nag-observe sa akin. Hindi pa nag-isang buwan mga kapatid, yung isang teacher na nag-recommend sa akin at yung kanyang sinabihan na awa sa akin at kinuha po ako. Kaya nakapagtrabaho po ako sa loob po ng mahigit 3 taon bilang janitor. At sa biyaya po ng janitor, dito po sa aking pinagtatrabahuan ay yung principal po bago po, masakitin po siya. Kaya yung office ng aming paaralan ay pinaglilinis sa akin. At sa aking paglilinis, mayroon pong isang aklat na nahulog at na nakapagbigay sa akin ng pansin upang basahin ko ito. Ang nakalagay po sa kanyang picture, He is coming. Are you ready to prepare to meet thy God? Ang author po noon na aklat na iyon ay si Alejandro Bullion. At tinago ko po lang iyon mga kapatid. Kami po kasi ng mga Bible Baptist, medyo shortcut lang po ang aking pagsasalita sapagkat yung oras po natin ay nasa 20 minutes lang po tayo. Ay yun po mga kapatid, kami po ng mga Bible Baptist, nang tumagal po ako sa loob, nang umabot po ako ng mahigit 1 taon. Yung ginagawa ko po natin dyan na pangangaral sa public, yun po talagang nakaugalian ko. Sa kaso lang, noon wala po akong tinatawag na sound system, wala. Ang ginagawa ko po noon, nang ako po ay nakatanggap ng pabalita at yung pag-asa na aking natanggap, ay hindi ko po mapigilan ito na hindi i-share sa aking mga kaibigan noon, mga kasama ko. Kaya nga, baliktad nga eh. Nung una, nung ako po ay makasanlibutan pa, yung aking mga kasama na mga drug addict, mga kung ano-ano pang ginagawa. Pagka malayo pa ako, pagka kanila akong makita, nagsisaktakbuhan na para papalapit sa akin sapagkat alam na nila, hihingi sila ng mga balato, mga ganun. Pero nang ako'y binago ng Diyos mga kapatid, yung dala ko Biblia na, nakikita ko pa, malayo pa, yung bahay nila, pumapasok sa bahay nila, sinasarahan na yung kanilang bahay, natatakot. Kaya ang ginagawa ko noon, dito po sa mga kaibigan ko noon, yun po talagang yung una ko na talagang pinuntahan at sila ay nagpuri sa Panginoon. At yung mga nag-iinuman, maraming tao, mga iskinita, yun talagang paborito kong pasukin. At nangangaral ako doon, nagsisigaw lang ako sa hangin, may dala akong Bible. Yun po yung aking ministry ng Bible Baptist. Pero nang tumagal po mga kapatid,
babalikan po natin yung aklat na aking pong nakita. Dito sa aking pinagtatrabahoan sa Dimasalang National High School, mayroon ditong tinatawag na yung log out at saka log in, yung mayroong biometric na kung saan yung mga teacher at yung mga vacant sila ay nag-aantay 4 to 5 at saka sa 5 labasan na. Kami po ng mga Bible Baptist at nakaugalian ko na noon, kahit na teacher ka pa man, ako wala naman akong pinag-aralan, basta ka-tao ay hindi ko talaga mapiligilan ng aking damdamin na hindi ko i-share ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa madaling sabi doon, dito po sa office ng Dimasalang National High School, kung saan ako po ay nagtatrabaho bilang isang janitor, marami pong mga teacher doon, pero sa totoo lang ho, hindi ako nahiya. Nangaral po ako doon patungkol sa Panginoong Jesucristo. Pero ang gamit ko po na aklat, sapagkat yung Biblia ko po noon ay nakalimutan kong dalhin. Yung nadala ko po noon, yung aklat na He is Coming. Pero hindi ko pa binuksan, kundi yun lang ang ginawa kong bilang introduction sa aking pangangaral. Sapagkat kami naman ng mga Bible Baptist, sa biyaya po ng Panginoon, ay noon pa nga kapatid talaga ako po ay inspired with the Holy Spirit. Kaya nakasanayan ko na kahit na noon wala akong dalang Bible, ay pinapasok na ng Diyos sa aking kaisipan kung ano ang aking ipinapangaral. Kaya habang tayo po ay nangangaral doon, mayroon palang isang Seventh-day Adventist na nakikinig. Siya pala isang guro, Seventh-day Adventist. Pagkatapos namin mangaral doon, pagkatapos kong mangaral, sinabayan niya ako. Tapos siya ay nagulat sapagkat sabi niya sa kanyang sarili, itong taong ito, ano daw, hindi daw nahihiya, sabi daw. Tapos, yun, naging magkaibigan kami. Pero yung aklat na nakita ko, hindi ko pa nabuksan. Makalipas po ang 2 araw, binuksan ko po yung aklat na yun. Alam niyo po ba mga kapatid, sa una kong pagbukas, ang nabuksan ko po yung kanyang picture ay kalendaryo, nagsisimula sa Sunday at sa Sabado. Pero yung Saturday, yung sat na lang ang nakalagay sapagkat mayroong apoy na sunog. Like, ano kayang laman nito? Kaya inumpisan kong basahin. Alam niyo po ba mga kapatid, sa totoo lang po, ako po talaga ay mahina po talaga sa English. At sa biyaya po ng Panginoon, nang ako po ay naging Seventh-day Adventist na, ngayon lang po ako nakakaalam ng English, konti lang. Pero nung talaga ay mahina talaga yung aking Pero sa panahon na iyon, Englishman yun mga kapatid. Pero tinulungan ako ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang maunawaan ko ang kahulugan, ang ibig sabihin doon. Nagka-interest po ako mga kapatid sapagkat yun po ay propesiya patungkol po sa Daniel chapter 7 verse 25 at nandun po nakasaad doon yung pagbabago ng mga kautusan. At ito palang Sunday, ito pala ay doktrina ng Holy Catholic Church kasi may mga reference. At nang nabasa ko iyon, sinabi ko sa asawa ko, Mama, tingnan mo yung sabi ng nabasa natin. Pinagtitingnan ko sa Bible. At yung sinasabi na aklat na aking nakita ay kung titingnan mo kung makakapasa sa pamantayan ng Biblia, ay nakakapasa siya, wala siyang kontrahan. Kaya doon ako nag-isip at nagduda sapagkat yung aming pastor, pagka siya nangangaral, sinasabi niya, iwanan ninyo ang inyong mga trabaho sapagkat ngayon ay Sabat sa Panginoong mong Diyos, pero linggo. Kaya pagka iniisip ko noon, pagka linggo na, Sabado na, Sabat na pag linggo. Kaya sa madaling sabi, yung aking napansin na yung aklat na aking pagbabasa-basa, hanggang sa dumating pong panahon, sapagkat doon po sa Bible Baptist, isa rin po tayo doon, nangangaral din po tayo sa promotional, nangangaral po tayo doon. And then dumating po ang point na mismo sa aking pangangaral sa panahon na iyon, ay yung aming Sunday school teacher ay hindi dumating sapagkat siya po ay isang pulis at na-assign sa ibang lugar. Kaya sabi ng pastor namin, Brad, ituloy mo na lang hanggang Sunday school. Kaya tinanong ko yung pastor namin sabi ko, Pastor, mayroon po ba tayong guidelines about sa Sunday school? Sabi niya, mayroon, kaso lang daw ay nadala. Kaya ang ginawa po ng iyong kapatid, sabi ng pastor namin, ikaw nang bahala. Ang aking pong pangaral doon mga kapatid, alam niyo po ba kung ano? Yung patungkol po sa Sabado, yung aking pangaral doon. Kaya yung pastor namin, pinatigil niya, hindi daw tama daw yung aking ipinapangaral daw. Kasi pagkat ako ng mga kapatid nung sa Bible Baptist, ang ako po na-convert, wala naman pong doktrina kagaya sa ating dinodoktrinahan, wala. Meron kaming discipleship, pero hindi ko alam yung itinuturo ko pala doon, kasi alam ko tama Pagka alam ko tama ng sinasabi ng Bible. Yung pastor pala namin ay nagalit.
Tapos pinahinto niya ako sa pagpangaral doon sapagkat hindi daw turo ng Bible Baptist. Pero dahil nga po sa totoo lang po, talagang minamahal ko po talaga yung pastor. At grabe po yung pagrespeto ko sa pastor bilang pinagkatiwala ng Diyos para sa amin magbantay. Kaya hinayaan ko lang po, pero sa totoo lang po nasaktan ng kalooban. Tapos hanggang sa pinagpatuloy kong basahin, wala akong nakikitang kontrahan at nakakapasa sa pamantayan ng Biblia. Kaya mga nakaraang linggo naman, siging patanong-tanong ko na. Pinagtatanong ko na yung mga pastor namin, yung mga theologians na mga magpapastor, at yung kanilang mga sagot ay hindi ako nakontento. At yung pastor namin, pagka siya nagngangaral pa tungkol sa kautusan na sinasabi, si Kristo daw ay nilabag ang kautusan, natapos na daw ang kautusan sa panahon ng Israel. Doon po mga kapatid ay hindi na po ako naging satisfied. Parang yung kanyang pangangaral ay nakukontra ko na sapagkat hindi naman ang sinasabi ng Biblia yung kanyang pinapangaral sapagkat yun po nag-umpisa dahil yun dun po sa aklat na He is coming. And then, pero sa kaisipan ko noon, wala akong intensyon na lumipat ng reliyon, wala. Sapagkat ang sabi ko noon, tatanggapin ko, alam ko na yung Sabat is Sabado, banal. Kaya ang gagawin ko, pero ang Panginoon po ang kakapatid ay gumawa sa akin upang itama yung aking pananampalataya. Isa rin sa ginamit ng Diyos, itong aking kasama. Minsan, yung nangaral kanina, si Brother Jeffrey Francisco, isa rin po yung ginamit ng Diyos para tumibay yung aking talagang faith na iniwanan ko talaga yung aking reliyon dahil po sa programa ng kapitulo, bersikulo. Sapagkat ang ginagawa po niya mga kapatid, sa aking pong sarili noon, natanggap ko na po na ang Sabat is Sabado. Pero ang ginawa po niya sa akin, sa loob po ng, kasi March yun March, first week ng March 2016, ako po ay nagsumubok na mangili ng Sabat kasama po yung ating mga kapatid sa pananampalataya ng Seventh-day Adventist. At sa biyaya po ng Panginoon, ako naman po ay winelcome. And then, nang nalaman po ng ating kapatid na si Brother Jeff na ako po ay nangingili ng Sabat, is siya po ay gumagawa rin ng paraan. Ang kanya pong pinapanood sa akin, kaming dalawa, nanonood po kami ng kapitulo, bersikulo. At doon po mga kapatid sa kapitulo, bersikulo, doon po talaga na buksan talaga ng totally yung aking kaisipan. Na sinabi ko, ito po talaga ang tunay na ng Panginoon. Kaya challenge ko po yung aking faith mga kapatid. Kaso nga lang sa akin ay hindi po ako nagpaalam sa aming pastor na ako'y lumipat na. Kaya alam mo niyo po mga kapatid at mga kaibigan, ito naman po hindi ko naman po kundi ang Diyos lang po ang aking itinataas. Yung pastor kasi namin kami at saka yung pastor ko, kami talaga ay mag-close talaga ng pastor. Kaya pag siya po ay mayroong mga Bible study, mga pangaral, kung saan mga lugar, ako yung kanyang palaging sinasama. Nang kami po ay umalis doon, nang ako po ay umalis doon, grabe talagang dinibdib talaga ng pastor. Ang ginawa ng pastor, siya po ay tumigil sa pagka-pastor sa loob po ng 3 buwan. Grabe yung talagang iyak niya sapagkat yung kanyang pinamahal na membro, pinakamamahal na membro ay umalis sa Manila. Tapos, makalipas po ang mga ilang buwan, yung asawa ko rin po ay na-convert sa pananampalataya ng Seventh-day Adventist. Ang ginawa ko po sa asawa ko noon, sapagkat hindi ko naman po sinabi na, Mama, pinilit ko siya sa sama ng Adventist, hindi po. Yung ginagawa ko, yung napapanood ko sa kapitulo, bersikulo, idina-download ko lang sa YouTube. Tapos mayroon po kaming yung portable, bago kami matulog, nanonood kami. Tapos yung asawa ko pala, kumikilos na pala yung Holy Spirit sa kanya, yung banal na espiritu. Kaya sabi niya, Papa, tama yung natagpuan mong iglesia at yung itinuturo. Kaya yun mo mga kapatid, dahil po sa tulong ng banal na espiritu through kapitulo, bersikulo, yun pa talaga nagpalitada, yung talaga nagkumpleto para maging buo talaga yung aking faith na talagang iniiwan ko talaga yung aking denominasyon. At saka noong August 6, 2016, sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay nagpabautismo sa Seventh-day Adventist. Kasama po ang aking pamilya. Una pala ako, tapos makalipas ang ilang buwan, asawa ko din ang Kaya ngayon, sama-sama po kami sa pangangaral sa publiko. Kaso nga lang yung anak namin nadagdagan. Kasi doon, 2 pa lang, naging 3 na. Kaya minsan, medyo nababawasan yung kanyang pagsama sa ministry. Ang ginagawa na lang po namin, sa kanya siya lang yung nag-aasikaso sa anak ko namin. Yung aking panganay na anak, siya po yung aking taga-awit. Ito po yung aking umaawit. Siya po ay 8 years old. Kasama ko po sa pangaral sa public. Nung una, nung kami po ay, yung ginagawa ko po sa Bible Baptist, mga kapatid,
ito rin po yung ginagawa ko dito sa atin sa Seventh-day Adventist. Una po mga kapatid, alam niyo po, isa lang po ako mangangaral dito sapagkat ito po ang ating mga kapatid dito ay talagang sila po ay natatakot sapagkat sa atin po kasi ng mga Adventist ay wala po tayong ganito. Pero ang ginawa ko po mga kapatid sapagkat ito po talaga, ewan ko lang kung maniniwala po kayo sa akin, ako kasi nananaginip kasi ako. At yung mga panaginip ko ay tinitingnan ko sa Bible kung ano ang mga interpretasyon. Kaya itong aking pangangaral dyan sa public, ito po ay pinakita sa akin lang ito ha, ipinakita ito sa akin ng Diyos na pangangaral. At alam niyo po ba mga kapatid ha, bakit, nalaman ko ngayon bakit pinahintulot ng Diyos na tayo mangaral dyan sa pampubliko. Mayroon palang ililigtas ang Diyos. Kung kilala niyo yung si Brother Romnick Francisco, yung kasama ko, yung siya yung taga-video, minsan nagpe-prayer, opening prayer. Yun po mga kapatid ay isang basagulirong tao at kilala sa kanilang lugar sa paggawa ng hindi maganda at ano din, yung grabe yung buhay. Kung gusto niyo mapanood yung kanyang testimony, yun po, mayroon siyang testimony, yung testimony ni Elisa Francisco, silang mag-asawa. Yun po yung na-convert natin sa pangangaral dyan sa public. Siya po isang tricycle driver. Habang tayo po ay nangangaral doon, unti-unti pa lang kumikilos ang banal na espiritu sa kanyang puso. At sabi niya sa kanyang testimony, yung sinabi niya sa akin, sa panahon na napakinggan niya yung ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng ating pangangaral, ay ayaw na niyang magbiyahe. Yung mga pasahero nga niya, ibinigay na lang niya sa iba't ibang mga tricycle driver sapagkat talagang gustong-gusto niya talaga mapakinggan at hindi niya mapigilan ang kanyang puso na hindi siya, ang kanyang damdamin na hindi mapaiyak sa talagang tinamaan siya ng mensahe. Kaya doon po mga kapatid nag-umpisa. Pero sa panahon na iyon, yung tao na iyon, may papatay siyang tao. Pero hindi natuloy dahil mismo ang Diyos sa pamamagitan ng ating pangangaral ay nakipag-usap sa kanya. Tinamaan siya ng mensahe. At yun mga kapatid, isa po ito si Brother Romnick na masigasig sa pananampalataya at kasama ko ngayon sa pangangaral. Bagamat ito po yung ating ministry, ito po ay magdadalawang taon na. Itong ating ministry, ito po ay nagsimula noong August 2018, September 21, 2018. At noong September 21, ito po ay nagdalawang taon na sa ating pangangaral. At sa biyaya po ng Panginoon, marami, mga ilan-ilan na po yung mga na ginamit ito ng Panginoon para maraming taong madala sa pananampalataya. Bali, siguro nasa 15 na mga, mayroong mga Iglesia ni Cristo na na-convert. Kaso nga lang ayaw magharap sa camera. Mayroong mga Church of God sa Batarian na nakita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pangangaral. At ito lang po masasabi ko po mga kapatid sa inyo na kung ating pong pag-aaralan yung mga hula ay unti-unti na pong natutupad at nalalapit na pong magparito ang ating Panginoong Jesucristo. Yung kung ating pong pag-aaralan yung Apocalypse chapter 14, yun po mga kapatid ay nagaganap na po hanggang sa ngayon. No? Malalapit na po yung ang manging maganap ang lahat at nalalapit na pong muling magparito ang Panginoong Jesucristo. Kaya wag na po nating asahin ang ating mga buhay sa walang mga alam naman natin na sa hindi itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung tayo po ngayon ay may buhay pa, ay ipagamit na natin ito sa Diyos. At i-share ko lang po sa inyo mga kapatid, aywan ko lang kung aabutan pa ninyo sapagkat ako po mga kapatid ay napanaginipan ko at ako po ay nakakatiyak po 80% na mangyayari po sa aking buhay. Sapagkat lahat po ng aking panaginip ay mostly nangyayari po. Oo po. Ako po napanaginipan ko na mamamatay ako hindi po sa sakit, kundi may taong papatay sa akin. Sapagkat doon sa aking panaginip, pinagutan ako ng ulo. Ewan ko lang kung maniniwala po kayo, pero ako po talaga ay ready na po sa aking buhay. Sapagkat ito pong aking buhay, itong pong buhay ng aking family, ay ihandog na po namin ito sa Diyos. Sapagkat itong aking buhay mga kapatid, kung sa baga ito po ay mga sa aming term, labis na lang, pasobra na lang. Marami pong beses ako na muntik na patay, na baril, pinaghabol ng itak, pero hindi pa ako namatay, pero mayroon pa lang plano ang Diyos na upang ipangaral ang kanyang ebanghelyo. At aking pong dalangin sa inyo mga kapatid na
nawa ay sa mga panahon na ating pamumuhay at sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay maratnan po tayo na walang kapintasan at gumanaganap sa kanyang kalooban, mga kapatid. At ipag-pray po ninyo itong programa, lahat po ng mga programa na ginagamit ng Diyos sa buong sanlibutan, lahat po ng ating mga kapatiran sa buong sanlibutan na sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, na maratnan po tayo na nagiging tapat sa kung anong mga bagay na itinagubilin sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Ako nga ngayon, iniisip ko po ngayon sa yung aking pamilya, minsan bago kami matulog, iniisip ko po, parang akong nananaginip. Sabi ko, Mama, ano kaya ang kagandahan ng kaharian ng Diyos, ano? Iniisip ko sapagkat doon, 1,000 years, tayo ay makakasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos ng 1,000 years, matitira tayo sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ito yung paraiso, yung Eden na yung original, no? Yung paraiso. Kaya yun po, mga kapatid, ang tunay na buhay. Ako po ay 31 years old. Siguro kung lulubin ng Panginoon na ako siguro hindi na ako aabot ng 50. Pero at least sa totoo pa lang po, mga kapatid, natatakot po ako mamatay. Natatakot po ako mamatay noon. Pero sa ngayon po, mga kapatid, bagamat meron tayong kaba, pero ako po yung nagsasalamat sa Panginoon na kung mawala man ako ay nakakatek 100% na ako talaga ay sa Diyos. Po. At minsan maraming mga pagsubok na dumadating sa buhay. Pero kailanman, mga kapatid, napakabuti talaga ng Diyos. Ang Diyos talaga ay on time mag-provide ang Panginoon. Marami pa po akong mga testimony gusto ko pong i-share sa inyo. Yung may bagyo po dito sa amin. Last na lang po ito, Brother Orbit, ha? Salamat sa inyong pag-invite sa atin at saka sa lahat ng ating mga kapatid. Isa pong mga bagay na imposible na aking nasaksiyan sa Diyos. Bagamat marami pong mga imposibleng bagay na nasaksiyan ko mula sa Diyos. Isa po ang aking pong babanggitin. Yung bagyo po, yung nakarang mga bagyo, mga kalipas na siguro mga 1 taon, ay hindi ko na matandaan. Ang bahay po namin, mga kapatid, sa totoo lang po, yung aming kwarto, hindi naman po talaga konkreto. Ano lang yung bahay namin, na simento yung kalahati, pero yung kalahati yung kahoy. Pero kung tutusukin mo yung dingding ng kamay mo, lapos na yung kamay mo, talagang tatagos na sapagkat kahit na ganunin mo lang, alam mo yung plywood, dahil sa tagal na, yung sa kanyang kalagitnaan, natanggal na. Yung balat na lang ang natira. Tapos yung aming bahay, mga kapatid, sa gilid, mayroong banaba. Dumating pong bagyo, mga kapatid. Yung aking mga pamilya, talagang naano sila, sabi ko, hindi yan lulubin ng Panginoon na masira yung ating bahay sapagkat alam ng Diyos na wala tayong pambili. Nang gabi na iyon, ako, grabe sarap yung tulog ko. Yung asawa ko lang nag-testimony sa akin. Sabi niya, Papa, grabing lakas ng hangin daw. Yung midnight, yung tanghaling gabi. Tama ba? Ano ang tawag sa term sa Tagalog? Yung hating gabi, I mean. Kasi sapagkat yung nagsiliparan na yung mga sim, yung yung bahay namin na kabila, parasak na. Tapos mga magaganda pa yung bahay, mga kapatid. Alam niyo, ito lang yung pinaka-imposibleng bagay, ha? Tapos yung puno nasa gitna ng aming bahay, nasa gilid, talagang nabuwal talaga, mga kapatid. Talagang kahit na yung kanyang ugat, talagang nabunot. Nasa bahay namin yan, ha? Yung bahay namin, ha? Yung kung tutusukin mo, yung kamay mo, kahit na bata nga lang, wasak na. Pero nanggulat kami pagka umaga, kahit yung bahay namin, walang kagarugasgas. Pero yung bahay, di ba, bahay namin ito, bubong, tapos ito yung ito po yung kung baga ito yung yung plywood. Tapos dito mayroon ditong puno na isang banaba. Pero pagka umaga, mga kapatid, nabunot ang banaba, bunot, tapos bagsak. Pero yung bahay namin, kahit gas-gas, wala kang makita. Kaya dun, sabi ng aming mga kapitbahay, bakit itong bahay niyo walang gas-gas? Tapos yung mga kapitbahay namin, mga kapatid, taranggal yung mga atop, yung bubong, liparan, tapos mga warasak, sira-sira. Pero yung aming bahay, mga kapatid, kahit isang gas-gas, wala akong makita. Sabi ko, grabe ka, O Diyos. Hindi ko ma-explain kung paano yung ginawa ng Diyos, kung paano niya kinubiran. Kaya maraming bagay, mga kapatid, na talagang ang Diyos ay gumagawa sa atin, sa ating mga buhay. Marami pong mga himala, mga imposibleng bagay na nasaksiyan ko na sa Diyos. Kaya alam ko po sa aking pangangaral dyan,
na maraming nagagalit minsan sapagkat yung ating pangangaral, we are in the last days. Talagang babanatan, ating ipapaalam sa tao na sila pala ay dinadaya ng kaaway. Kaya nga sabi ng aking makasama dyan, yung aming elder, yung aming pastor, brother, baka barilin ka dyan, baka barilin. Ang sagot ko naman na, sige lang kay, kung ito papahintulot ng Panginoon ako'y mamamatay na, ay papahintulot na ng Panginoon. Pero kung gagamitin pa ako ng Diyos, ay hindi pa ipapahintulot niya ng Diyos, mga kapatid. At marami pang bagay na mga hindi ko na ma-explain, marami pa kasi mga testimony, mga nangyayari sa aming buhay na talagang ako'y nakakasigurado 100% ng Diyos ay buhay. At hindi ko na po hahabaan, mga kapatid. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, especially kay Brother Orbit at sa inyo pong lahat na nakikinig sa ngayon. Ating pong isa-isip na ang Diyos ay nalaging yan sa atin, mga kapatid. Ang Diyos ay palaging umuunawa sa ating buhay. At ang Diyos ay palagi siyang nag-aantay sa lahat ng tao. Marami pa kasing tao na gusto niyang maligtas. Kaya kung ano man mayroon tayo ngayon, na alam natin na ito'y pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ipagamit na natin ito, kapatid, sa Diyos. Sapagkat hindi ito ang tunay natin na tahanan. We are the strangers. Mga ekstranghero lang tayo. Ang tunay natin na kaharian nandun sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Purihin ang Diyos sa gabing ito at sa Kanya lamang ang karangalan, magpakailan paman kadakilaan, sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon sa napakagandang testimony ni Brother Jonald. Kami nagpapasalamat at kami nakarinig ng inspiring talk mula sa iyo, Brother Jonald. So, sana maulit pa, no? Ikaw ay marinig din namin na magbigay ng iyong mga sample, ng iyong mga messages na ginagawa, no? So, thank you again, Brother Jonald, at palaing ang ministry mo ng ating Panginoon. For a closing song, let's sing I Gave My Life for Thee. I gave my life for Thee, my precious blood I shed, that Thou mightst ransom me and quicken from the dead. I gave my life for Thee. What hast Thou given for me? I gave my life for Thee. What hast Thou given for me? My Father's house of light, my glory circled throne, I left for earthly night, for wandering sad and lone. I left it all for Thee. Hast Thou left aught for me? I left it all for Thee. Hast Thou left aught for me? I suffered much for Thee, more than Thy tongue can tell, of bitterest agony to rescue Thee from hell. I've borne it all for Thee.
Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga oras na ito na kayo po, Panginoon, ay patuloy na nagmamahal sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Kami po'y dumadalangin, nawa ang inyong mga hinirang sa buong sanlibutan at maging paman ang iyong bayan, ay tulungan nawa kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at sa iyong mga salita na palagi kaming palalahanan, Panginoon, na huwag kami magkasala sa inyo. Tulungan niyo po ang aming mga kapatid na patuloy na nagpapagamit sa iyong gawain at sa lahat po ng aming mga kapatid, Panginoon, na may mga sakit sa kanilang physical at maging paman sa kanilang mga spiritual. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo po sila na inyo pong pagalingin sapagkat kayo po ang doktor ng aming buhay. Dinadalangin ko po rin po, Panginoon, si Brother Bongbong sa kanyang operasyon, nawa ay maging successful, O Diyos, ang kanyang operasyon. At maraming salamat sa inyong pagmamahal at sa iyong pag-ibig. At salamat, Panginoon, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan na nagawa sa inyo. Kasalanan po kami at itong aming pagiging matuwid, O Diyos, ito po ay bunga lamang ng aming pakikipag-isa sa iyong anak na si Panginoong Jesucristo. Salamat ng marami, Panginoon, sa pagmamahal at sa pag-iingat sa lahat ng inyong bayan at sa iyong mga hinirang. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus Christ na aming tagapagligtas. Amen. Thank you, Brother Jonah.